Nagliyab ang tricycle na yan sa gilid ng kalsada sa Basud, Camarines Norte. Pero hindi agad naapula dahil nagkaaberya ang pump ng responding fire truck ng mga bumbero. Nagtulong-tulong na lang ang mga residente para patayin ang apoy. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Walang nasaktan sa insidente. Simula ngayong araw, exempted na sa taas singil ng toll sa mga expressway ang mga truck na may kargang mga produktong agrikultura. Pero marami pa raw ang hindi na-accredit ng Department of Agriculture. Nakatutok si Von Aquino. 3 beses kada linggo kung bumiyahe ang hauler at retailer ng baboy na si Lizelle Emperado. 1,500 pesos toll fee per week ang average na nagagastos niya balikan mula NLEX Marilao Bulacan exit hanggang sa SLEX San Pedro Laguna exit. Posibleng umabot sa 198 pesos ang makukuha niyang rebate kada linggo. Ngayong epektibo na ang exemption sa toll increase ng mga trucks na nagbabiyahe ng mga produktong agrikultura na dumaraan sa SLEX, NLEX, SCTEX, Cavitex at Muntinlupa Cavite Expressway. Makakakuha ng rebate ang mga agricultural trucks basta't accredited sila ng Department of Agriculture at naaprubahan sa programa. Kahit pa paano, kunting bagay, kung maipon-ipon, lalaki rin yun. The total passages you do for 1 week, isusuma total po yun at i-compute yung rebate. Within 3 days po, ibabalik yun sa load ninyo sa RFID. Pero sa tanong kung makakatulong ba ito na mapababa ang retail price ng tindang baboy? Hindi siya kasi ilang piso lang eh. Ilang piso lang kasi bawat daan, kung makarebate ka man lang ng 4 na piso, ang karga mo milyon. Kaya hindi talaga siya makakabawas. Pero malaking bagay na sa mga kagaya sa aming magbababoy. Ayon sa Department of Finance, layo ng toll rebate program na mapababa ang cost of production para mapababa rin ang presyo ng bilihin. The rationale for implementing these measures is to protect the welfare of the general public by preventing second-round effects of the toll rate increase on food inflation and thereby ensuring stability in food prices and minimizing the impact of toll rate increase on the overall inflation. Para makapag-enroll sa programa, dalhin lamang ang DA registration o accreditation certificate, official receipt at certificate registration ng sasakyan, valid ID at auto-sweep at easy trip card sa customer service centers. Kailangan din mag-fill out at mag-submit ng agricultural trucks toll fee increase exemption form. Ang mga isinumiteng dokumento ay dadaan sa verification process. Pwede pang magpa-accredit sa DA ang mga qualified na biyahero ng agriculture products. Ang Confederation of Truckers Association of the Philippines na may mahigit 10,000 operating units sa Manila, hindi pa raw accredited ng DA. Humingi na raw sila ng pulong sa DA para manghingi ng linaw tungkol sa rebate program. Kaming truckers dealing at the port, ang dami naming hinuhol ng mga agricultural products. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Tila naluto sa init ng panahon ang mga sili sa Calasiao, Pangasinan. Tuyot, nalanta at kumulubot ang mga sili sa taniman sa barangay Macabito. Nabulok daw ang mga sili dahil matindi ang init ng panahon at hindi agad naani ang mga bunga. Ang sa punong barangay, hinintay sana nilang magtaas ang bentahan ng sili bago pitasin. May mga nabulok ding patola kaya pinag-iisipan ng mga taga roon na ang palaya at talong na lang muna ang itanim. Tulong sa ekonomiya at sa pagpapaigting ng seguridad sa bansa. Yan daw ang mga magandang naibunga ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei at Singapore. Makakasiguro po kayo na ipapatupad ko ang aking pangako. And in the near future, there will be abundant jobs in the country so that overseas employment will become a choice, not a necessity. Sa kanyang pagbabalik bansa kaninang umaga ay binahagi ng Pangulo kanyang kauna-unahang state visit sa Brunei Darussalam, kung saan tinalaki nila ng Sultan ng Brunei ang 4 na dekadang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. May 3 kasunduan ding nilagdaan para sa turismo, mga manlalayag at maritime cooperation at isang letter of intent para sa agricultural cooperation. Sa kanyang working visit naman sa Singapore, nakausap niya ang bagong talagang Singaporean Prime Minister, pati na ang kanilang Pangulo na nakatakda raw bumisita sa Pilipinas ngayong taon. Truck sumalpok sa isang patrol car at tricycle na aksidente matapos masagi ng motorsiklo.
Paspasan natin ang ilang disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Tricycle tumaob matapos masagi ng nag-overtake na motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Tumilapon ng motor at nagpagulong-gulong ang rider nito. Sugatan ng rider gayon din ang lahat ng sakay ng tricycle. Ayon sa barangay, tinamaan ng motorsiklo ang gulong ng tricycle. Nagkaareglo na ang magkabilang panig. Sa Daraga, Albay, 2 pedestrian ang nabangga ng isang motorsiklo. Sa kuha ng CCTV, biglang sumulpot mula sa mga nakahintong sasakyan ang mga biktima hanggang sa masalpok na sila ng motor. Nagtamo ng minor injuries ang rider. Isinugod naman sa ospital ang 2 biktima. Sugatan naman ng isang senior citizen matapos mabangga rin ng motorsiklo sa Libmanan, Camarines Sur. Isinugod siya sa ospital kasama ng sugatan ding rider. Patuloy pa silang kinukunan ng pahayag. Patuloy rin ang investigasyon. Patrol car at truck nagbanggaan sa Cagayan de Oro City. Wasak ang harapan ng mga sasakyan. Tumilapon sa kalsada ang ilang pulis na sakay ng patrol car na papunta na noon sa kanilang kampo. Kabilang sa sakay nito ang Provincial Director ng Misamis Oriental Police. Maayos na ang lagay niya at ng 5 pang pulis. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver ng truck na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties. Hindi na nagbigyan ng pahayag ang driver. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga nais maging OFW na huwag pumatol sa mga nag-aalok ng pagpoproseso ng overseas employment contract sa social media. Ang paalala ng DMW, peke at iligal ang mga ito. Nakatutok si JP Soriano. March 24 sa Clark International Airport, isang Pilipinang magtatrabaho raw sa UAE ang hinarang. Nabisto kasi ng Bureau of Immigration na peke ang ipinakita niyang OEC o Overseas Employment Contract at walang record nito sa database ng Immigration at Department of Migrant Workers. Sa secondary inspection, umamin ang babae na peke ang OEC at nabili niya sa online o digital platform sa halagang 7,200 pesos. Naharang din sa NAIA Terminal 3 nitong linggo, May 26, ang isang Pinay na magtatrabaho sana sa Kuwait nang mabisto sa secondary inspection na peke rin ang kanyang OEC. Ayon sa BI, inamin daw ng Pinay na nakuha niya sa isang social media page ang kanyang OEC sa halagang 500 pesos. Ang ating po mga kababayan, kapag nai-intercept po natin at nakikita po natin na biktima sila ng human trafficking or illegal recruitment, hindi po natin sila dinidetain because they are treated po as victims. Yan po ay tinuturing na human trafficking at non-bailable offense po yan, pagkakakulong. Si Ruth minsan na rin daw naalok online na nagsabing kaya nilang gumawa ng OEC at magbigay ng trabaho abroad, pero hindi niya ito pinatulan. Ngayon, pinoproseso na ang application at OEC niya sa DMW mismo bago makapagtrabaho bilang caregiver sa South Korea. Meron pong ganun, pero mas maganda po kasi pag government to government kasi ang DMW talagang secure. Muling paalala ng DMW, illegal at walang kapangyarihan ang sinuman na mag-issue ng OEC maliban sa ahensya. Yung pong pagkuha ng OEC is being issued by your own agency. Ngayon, kung kayo po ay direct hire, kayo lamang po ang pwedeng kumuha ng OEC at ito mismo ay sa DMW office, sa central office. Ang nakikita raw nilang modus ng mga kawatan. All they have to do is to talk to OFWs, yung nanggaling na sa abroad, tapos kukunin or titignan or hihiramin yung kanilang dating OEC, and from there, kasi original din yun, so from there, i-manufacture na, i-force na, papalitan na lang yung mga pangalan. Ilang social media pages na nag-aalok na mag-aasikaso ng OEC sa mga may balak mag-OFW ang nakita pa rin ng GMA Integrated News. Ayon sa DMW, nakipag-ugnayan na sila sa Meta, ang may-ari ng Facebook upang i-report at ipa-take down ang mga ganitong uri ng pag-aalok ng serbisyo. Sa mga susunod na buwan, muling ilulunsad ng DMW ang OFW Pass, ang digital version ng OEC kung saan mas matinding security features pa ang ilalagay para matiyak na di ito mapeke. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi
lang sa mga challenge ng Running Man Philippines Season 2 game na humarap si Angel Guardian, kundi pati na rin sa mga challenge sa kanyang skincare routine dahil sa lamig sa South Korea. May chika si Lars Santiago. Ngayong weekend, back to school ang runners. Sa tindi ng winter sa South Korea, kung saan sinute ang Season 2 ng Running Man Philippines. Hindi lang tibay ng katawan ng runners ang nasubok sa lamig. Ang isa sa mga runner na si Angel Guardian, grabe ang dinanas ng skin. Akala ko nung una, parang okay yung skin ko kasi syempre malamig. Pero eventually, sa sobrang lamig, nag-dry naman. Tapos yun, nag-breakout din ako. Sa taping pa lang, napansin na raw ni Angel na ibang-iba talaga ang takbo ng challenges sa bagong season. Mas marami kaming moments na hindi namin in-expect na ilalabas pala, tapos nilalabas nila. Yung mga kampihan at mga traiduran, marami pa pong magaganap na mga ganon. Yung perfect student natin, di makaganap. Ang episode na ilalabas ngayong Sabado, isa na raw sa pinaka-memorable para kay Angel. May isang runner nga raw na talagang umiyak dahil sa takot. Ito na yung pinakamalamig naming pinuntahan. Itong episode na ipapalabas this Saturday kasi negative 22. Tapos may takutan pang magaganap. So, excited na ako. Hanggang taping naman ng Running Man. Lagi raw na pag-uusapan ni Angel at kapwa-runner niyang si Glyza De Castro ang taping ng mega telefantasya nilang Encantadia Chronicles Sangre. Nag-updatean kami. Na-update niya ako sa kung kamusta na ba nung nangyayari sa taping ng Sangre, kung ano yung mga ginagawa nila sa set, paano yung takbo ng mga eksena. Nararamdaman ko na kung yan. Malapit na ako mag-taping. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Bon appetit! Nakahain ngayon sa Makati City ang Food Festival na tampok ay iba't ibang French treats. At nakatutok si Jamie Santos live mula sa Makati. Bonjour, Jamie! Bonjour, Ivan! Bakit hindi natin simulan ang unang araw ng Hunyo with some French gastronomic treats na hindi na kailangang lumipad pa patungo ng France? Dahil dinala ng French Embassy ang Good de France o Good France Festival dito sa Paseo de Rojas sa Makati, maaring ma-enjoy ng publiko ang French gastronomy ng street food kind. Tampok ang samut-saring pastries, wine, cheese at crepes sa Good France Festival ngayong Sabado hanggang Linggo. Pinilahan nga ang food stall na ito na tampok ang kanilang crepe na mismong French chef ang gumagawa. 30 concessionaires ang nagsama-sama sa Good France Festival. Bukod yan, may food demonstration pa na mismong mga French chef ang nagtuturo sa pagluluto. Good France. In French, it's actually Goût de France. Literally, that means taste of France. It is a festival of French gastronomy that was launched in 2015 as a collaboration between the French Ministry of Foreign Affairs and no other than the most famous French chef Alain Ducasse. The objective is to promote French traditional cuisine. I thought it was really nice din. Tapos mabango nga din yung crepes. We are lining up for the crepes because we've been talking about wanting to try crepes now. Ivan, bukas isang fun run ang magaganap na bahagi rin ng Good France Festival dito rin sa lungsod ng Makati. At yan ang latest mula rito sa Makati. Balik sa iyo, Ivan. Merci beaucoup. Maraming salamat, Jamie Santos. Huwag palampasi. Mahigit 4 na milyong pisong halaga ng high-grade marijuana nasabat sa NAIA. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.